Alam mo bang maraming ipinatutupad na batas ang mga tao na alam mo bang laban sa kagustuhan ng Diyos? Batid natin sa ating ginagalawang paligid na tayo ay humahakbang sa mga batas na ginawa ng tao. Upang magkaroon ng kaayusan, ang pamumuhay ng bawat isa at maiwasan din ang kaguluhan. Subalit alam mo ba? Bilang Kristiyanong tagasunod sa aral ni Jesus, hindi lahat ng batas na ipinatutupad ng tao ay dapat sundin. Lalo't alam natin na ito ay labag sa ating pananampalataya. Ngayon ay pumili tayo ng dalawang batas ng tao na hindi natin dapat sang-ayunan. Number 1. Divorce. Ang batas na divorce o diborsyo ay isang batas ng tao na laban sa Diyos. Kung ating babasahin ang Biblia sa aklat ng Matthew, ay mayroong bilin ang Panginoon. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ang batas na divorce ay nagbibigay kalayaan sa isang tao na humiwalay sa kanyang asawa. Sa batas na ito, ay pinapawalang bisa ang kasal, kaya't ito ay malinaw na lumalaban sa utos at kalooban ng Panginoon. Subalit sa kabila nito ay patuloy pa rin ang mga tao sa paggawa ng mga batas na hindi nagbibigay lugod sa Diyos. Ang ikalawang batas ng tao na lumalaban sa Diyos ay ang same-sex marriage. Ang batas na ito ay lubhang karumal-dumal sa harap ng Panginoon. Dahil pinapayagan ng batas na ito na pagsamahin ang dalawang tao na may parehong kasarian. Alam natin na ang pinapayagan lamang ng Diyos na magsama ay ang lalaki at babae. Kaya nga kung ating mapapansin ang unang dalawang tao na nilikha niya ay sina Eva at Adan. Hindi pinapayagan ng Diyos ang dalawang lalaki na magsama. At ganun din ang dalawang babae. Dahil ito ay nagiging kasuklam-suklam sa kanyang harapan. At ito ang sabi ng Biblia ukol dito. O hindi ba ganyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Kaya't ang dalawang batas na ito, na ating binanggit, ay hindi dapat sang-ayunan ng mga Kristiyanong nananampalataya sa Diyos. Dahil ang mga ito ay lumalaban sa kalooban ng Panginoon. Kagaya halimbawa ng tatlong mananampalataya sa panahon ni Propeta Daniel, na sina Shadrach, Meshach at Abednego. Sa kabila ng takot sa kanilang isipan, na sila ay susunugin, kung hindi sila luluhod sa Diyos-Diyosang rebulto na pinagawa ng hari na si Nebuchadnezzar, ay nangibabaw pa rin sa kanila ang kanilang malalim na pananampalataya. Sinuway nila ang batas ng hari kahit pabuhay nila ang maging kapalit. Lagi nating isipin na sa lahat ng bagay at ating mga ginagawa ay dapat inuuna natin palagi ang kalooban ng Diyos. Dahil sa huli hindi batas ng tao ang hahatol sa atin at sa ating mga kaluluwa, kundi ang batas pa rin ng Diyos. At ang mga tao na gumagawa ng mga kagimbal-gimbal na batas na ito ay hahatulan din ng makapangyarihang Diyos.